Pwede pala no, maging hobby lang yung pagtatanim ng ubas, then pwede kang kumita. Startup capital dito ni Kebs noon is mga nasa 100,000. More or less. More or less Okay. 100,000. For within 2 years, nakakita siya ng 500,000. So, 250,000, not bad. But then yung Shine Muscat, before that's like 7,000 pesos per Wow! plant. 7,000 yun. 7,000? Now, yes, that's right. But right now, Ngayon, nasa 3,500 or 4K. pera pa, something ganun. pera pa rin yun. So, hindi rin pala basta-basta nagtatanim ng ubas. No. You choose the variety. You choose the right variety, then you will get the right price. Exactly. Palang yun, 3,500. What if may mag-i-establish ng isang hectare? Sa isang hectare, sir, ilan ng mga vines doon? Nasa 1,000 vines. Wow. So, million yun, sir. That's 3.5. That's right. Oh. Sir, mahirap po ba ang pag-establish nito? Magkano capital ang kailangan? Yung setup nyo na ito. Alright, so hindi naman actually mahirap kasi you can design your own. Okay. But then kami kasi, dinesign namin ito, inisip namin yung kung ano yung madali siyang i-manage. Tapos, nasa standard. Kasi yung Israeli system, standard yun na plantation. So, we will see later on, dun sa kabila, yun yung Israeli, sila na plantation type. Okay. Now, yung startup capital dito ni Kebs noon is mga nasa 100,000. More or less. More or less 100,000. Kasama na itong mga structure, That's right. pati yung mga maintenance niya. Parang may drip irrigation kayo dito. Yes. Drip, ito. Naka-drip po. Ano to? Israel technology rin ito, right? Naka-drip po tayo. Okay. Para hindi hirap yung watering, and you can also incorporate the fertilizing on the drip system. Ano po? So, structurally, ang pinakamahal lang talaga sa vineyard establishment, ito. Mga structure, That's mga right, bakal-bakal. So, depende po sa budget natin. Pero kung pwede naman not necessarily bakal, di ba? Pwede naman kawayan, pwede kung anong available na resources, di ba? Pero kung pang long term, gagamitin mo, ay magbakal ka magbakal ka na para isang gastusan na lang. So, halos nasa 100,000 ang posible nating maging startup capital kung gusto mo magganito. For this area, this is only like 300 square meters, I guess. Itong kabuuan. Yes. Pero this one, itong structure kasama na to. na po ito, sir. Ito po kasi yung area ng covered. Yes. Tapos may open area po tayo doon. Okay. Doon sa 2 years na pagmamanage nyo dito or pag-in-out ng mga products nyo dito, aside from yung products niyo, I think I heard meron din kayong mga binibenta na yes. Seedlings or ano ba tawag doon? So, basically, rooted cuttings, Cuttings, ayun, cuttings. Rooted cuttings. Doon po kasi ngayon, kahit sa ibang mga nag-uubas, yun po yung pinaka number 1 na income earner. Yes, Imagine, for example, we started with the Shine Muscat, no? Yes. Ang isang rooted cutting niyan is nasa 1,000. Wow! Meron pa pong mga 4,000 yan, 5,000. Malaki din pala, no? That's right. Isang halaman lang po yan. 1,000 yung isang rooted cuttings pa lang. Yes. So imagine kung kayo ang producer and somebody has to make a plantation. Yes. Oo. Right? Is it possible, sir? Can we divulge to the viewers po natin na yung potential na kinita na itong farm na to? Pwede naman po. Oo. Estimate so, natin? estimate natin, nasa 500,000 na po. Since For 2 years? Yes, since we started. Grabe guys, no? For 2 years, kumita po siya ng halos kalahating milyon, no? Hindi pa po yun masyadong, go na go. Yes. Kasi working po yung owner. He is employed. Okay? So parang lang to? Hindi pa siya yung commercial talaga na operation. Hindi po yung commercial operation to. Grabe, no? Parang hobby lang niya. Hobby lang po. Grabe kasi na. until now, he is working as a corporate. Pwede pala, no? Maging hobby lang yung pagtatanim ng ubas, then pwede kang kumita. So Yes, parang kung within 2 years, nakakita siya ng 500,000. So 250,000, not bad. Ayun, so ang ganda po ng
sistema po nila dito, no? KCJ Farm, no? Open po ba ito sa sa iba na gustong bumisita dito or mag-pick? May Facebook page po ang KCG Farms Vineyards, ano po. And you can contact them regarding the schedule for pick and pay. Oo. Alright. Hindi po lagi kasi may pick and pay kasi once na ubos na po yung... Wala na. Oo, yeah. Oo. So, yung Pero siguro, pwede sila mag-benchmark, do? By schedule siguro, pwede sila Pwede po. pumasyal dito. Then, kung may available na mga cuttings, yes, or planting materials. planting yes. materials, yun siguro pwede sila mag-visit Yes. dito. Anyway, you can first visit and contact them through their Facebook so that you will able to schedule kung kailan. Yes, Kasi hindi yata lagi nandito yung may-ari, di ba? Yes, sir. Yes, na mga kabidyo, after natin mabisita yung vineyard, tuturo naman sa atin ni Sir Romeo kung paano yung tamang propagation ng mga ubas dito sa kanilang vineyard or dito sa backyard farm po nila. Go ahead, sir. Alright, so hindi tayo nag-start sa seeds, ano? Although merong mga breeders nag-start sa seeds. Yun yung mga experts na nagko-cross-pollinate, tapos gino-grow nila yung seeds, tapos magiging bagong variety. Okay. Now, in our case, hindi tayo nagaganon. Okay, what we do is, yung cuttings na nakukuha natin sa vines, Yes. prior for fruiting, tinatanim natin ng Okay. ganito. So, the first step is we callus, no? Yung term Callusing. na callusing. Okay. oo. Paano po yun, sir? Ano Okay. ba yung kailangan Bakit? natin doon? Yes. Bakit kailangan ng callusing? Kasi minsan, pag tinanim mo yung branch, hindi agad siya nag-uugat. Okay. So, what we do is, Ayun, no? merong ganitong parang chamber, no? Tapos lalagyan mo ng coco peat sa loob, moist. Okay. Then, ipapatong mo yung mga yung mga cuttings. So may konting tubig po to, sir. Oo, moist po siya. Tapos coco peat. So, Then, ganito yung po mangyayari sa kanya. Yan, may encourage siyang sige, mag-ugat. sir, baba natin. Okay? Okay. Okay. So, siguro this is like a week old or 2 weeks. Ilang weeks na po yan, sir? 1 week. pa lang ito. Okay. Okay. So, yung mga wala pa po, na makikita kayong sign of rooting, pwede nyo yung ibalik. Okay. So, ito, Paano ito, sir? Parang baliktad ang pag-aano natin. Tama ba? ganito po siya. Okay, this is Okay. the... Saan this is yung the top. paangat? Okay. Ito po. So talaga yung manggagaling ka dun sa lower part. Yes, Doon sir. yung ilulublob natin. That's right. So, Okay. ang planting po nito, almost 3/4 or a half of the... Parang one ruler, no? 1 foot ang cuttings natin, no? Yes, sir. Okay. Yung iba po mahaba, depende sa kasi yung iba po mahaba ang internodes. No? So, like this one. So, Mas mahaba. requirement po 1, 2, 3, 4. Nodes. 4 nodes po, at least. Okay. The more 4. nodes, the better. Ano po. Okay. Pero minimum po yung 4 like this one because it has a very long internode. Galing, ngayon ko lang nalaman yun. Yes, Akala ko pag nag-cuttings ka, anytime na gusto mong i-cut doon na. Mahirap po pag, for example, sobrang haba nandito ka lang, Oo. then ito lang po yung chance mo na mag-i-sprout. Tsaka parang may 1 foot siya, ay may 1 inch siya dito na parang start up, no? Para up before the node. Yes po, merong adjustment. So, Okay. this one, ito po, sometimes, hinihintay po namin mas vigorous pa yung roots, mas marami, no? How long do you, kumbaga, mini-maintain nyo dito? Up to 1 month, Up actually. to 1 month lang, tapos mag-fully, na siya, mag-root na siya. Oo, depende po Okay. sa response, Pag masyado na siyang maugat, then go, tanim na natin. Pwede Sometimes may makikita ka na nag-shoot na po dyan. Like this one, yan, sir. may shoot na. Parang may Okay. nag-shoot, okay? Okay. Yan po. Ayan, no? Alright, so may sign of life na po siya dyan. I don't know if it's a root or shoot. Shoot na yan. Shoot na po ata. Okay, Yes, maliit. so after Okay, this, so ito, prepare po tayo ng lupa. Okay? Okay. Yung lupa po natin soil preparation. is- yeah. Okay. Anong klaseng lupa? The best po kasi yung lupa na lateritic soil, yung reddish Okay. or orange soil. Ano po? Usually, bro, sa mountains, ganito ang lupa pag Okay. naghukay ka sa bundok. Oo. Alright? Parang may mga konting dust, ipa. Tapos meron po siyang konting rice hulls. Rice hulls, Just okay. for drainage. Okay, remember grapes, even strawberries, kanina, gusto nila yung ganitong lupa. Okay. High iron po ito Okay. Itong mga lupa na to. So pag nakapag-prepare na ng ganyan, Nakapag-prepare ka na nito, okay. pwede mo na siyang itanim, okay? Ito. Na ganito. Okay. Now, pag may mga ugat siya, hindi mo siya isasaksak. Ano, sir? Okay. So, that's why this is partially filled. Oo. So, what you do, example natin, Okay. hindi po basta isasaksak So, natin. almost half lang. Yes, sir.
Okay. Then saka po natin Lalagyan, i-fill ilagay ng dito. additional soil. Then we fill in more soil. Okay. Ano po? So punuin po lang natin ito. So imagine po ninyo may mga ugat yan na marami kasi dadami po ang ugat niyan eh. So huwag niyo po isasaksak dahil masisira po yung roots. May naalala ko. Yes, sir. Nag-transplant ako ng rambutan. Ganun ang ginawa ko. Ano sa nangyari? Na-stress. Patay. mali ako yung ginawa ko. So this time, ay may natutunan tayo, no? Yeah. So not necessarily dapat, kailangan may konting soil May lupa lang. na po doon. Tapos lalagyan na lang, Tapos, maburo. i-cover na lang po natin yung root system. Ganun pala yun. Ito po ang maganda dito, no? If you planted it very deep like that, dito ganito. Yung ugat po niyan maglalabasan agad dito, no? Kaya pala. So that's Ganun po why- yung ginawa ko. Kung dito po Nasasagad. siya, opo, tama, bababa po yung mga roots niya. Nasa center po almost, no? Pero pwede naman pong 3/4. 3/4. Yes. Yun. Okay, Nice. so after mga 1 month, ito na po siya. Okay. After a month pa lang po ito, tapos madami Yes. na siyang leaves. Almost a month ganito na po. Buhay na siya, no? Ito na po yung pwedeng i-out natin, ano? This, sir, kung sakaling may bibili. Okay, depende po sa uri, no? Sa Then, variety. Pero example, minimum or minimum po standard? yung rootstock po natin. Alala niyo po, yung dinudugsungan natin ng ano? The rootstock are very cheap, no? 50 pesos yun. Eto ba yun? Hindi po ito, sir. But Okay. then yung Shine Muscat, before that's like 7,000 pesos per Wow! plant. 7,000 yun. 7,000? Now, yes, that's right. But right now, Ngayon, nasa 3,500 or 4K. pera pa, Something ganun. pera pa rin yun. Isa lang yun, sir. Isa pa lang yun, 3,500. What if may mag-i-establish ng isang hectare? Sa isang hectare, sir, ilan ng mga vines doon? Nasa 1,000 vines. Wow. So, million yun, sir. That's 3.5. That's right. Imagine that, laki pa rin pala ng potential income sa ganitong klase po ng That's right. agriculture na business. So ito, sir, ang presyuhan yan ngayon, sir. Itong klase na to, itong... Yung Shine Muscat is 3,500 per plant. ito po, Yes, sir. 3.5 po ito. Yes, sir. Ito na, Ito na po. Yan, yung isang buong yan. 3.5 po ito. Pero dati, 7,000. 7,000. May mas mahal pa niyan, sir. May 12,000 kami before. Grabe, guys, no? So hindi rin pala basta-basta nagtatanim ng ubas, no? You choose the variety. You choose the variety, the right variety, then you will get the right price. Exactly. So ito, it's around 3.5 pero dati 7,000. Pero syempre may baka mas mura din na mga klase. Meron no? naman po. Mga how much is that? May Meron mga- pong 150 pesos. Meron ba kayo nun? Meron naman po. Pero yung usually po mga rootstock na lang yun. Oo nga. Dinudugtungan na lang namin. ng, Okay. So pero ito talagang bagong-bago, no? Opo. Yeah. Yes, Then that's after right. that, So, these are ready for field planting. Pag, pag naitanim mo na yun sa field, in 6 months time, mga ganito na po Mamumunga na. yan. Actually, may mga, ito kung very vigorous, no, pwede mo nang i-prune first time. But then, mas maganda po, no, wag niyo na po munang i-prune Hayaan mo lang in the muna. 6th month. okay. Prune after the first or second year. Okay. So, after 6 months, wag muna. Then, Ganun po ang mga ginagawa. 1 year na pagkatanim, doon ka na pwede yes, mag-prune. yes. Sure na po yun na talagang Wow. maganda yung bunga mo. Ganda pala, no? Although mamumunga siya ng Yes. 6th month, kaya lang pilit yun. Alright. Parang hinog sa pilit. That's right. Hindi masarap yung bunga kung sakali. Correct, sir. Ayun. So, ang ganda, no? Yan, at least may natutunan na naman po tayo from the start, no? Calosing, then yung pagpupropagate ng natin, ng halaman po natin, itong ubas, then type of soil na kailangan po natin. And, syempre, once na nabuhay na po yung tinanim natin, ibig sabihin, pera na. Diba? May pera din sa ubasan. right, sir. Nice! Bilang consultant naman sa mga dito sa farm na to, ano yung message mo, sir, sa ating mga kababayan na gusto rin pasukin ang pag-uubas? Alright. So, siguro po huwag kayong matakot na yung ubas hindi nabubuhay sa Pilipinas. Okay, number 1 po kasi ng mga Pilipino reason tanong, nabubuhay ba yan sa Pilipinas? Nabubuhay kasi nakikita natin ngayon, di ba? Yun nga po, Then, wag po kayong maniwala sa malamig niya gusto.
Okay. Alright? Kasi kung titingnan nyo po, sa Baguio, wala namang mga vineyards. Doon na po sana yung pinakamaraming ubas. Tama. Eye-opener po sa atin, no? The grapes grows in areas na sobrang init, dry, para po mga disyerto. Gaya po dito sa amin sa Bataan, pag summer, sobrang init dito. Wow. So yun po yung best for the grapes. Wala pong masyadong sakit. Sir? So yung mga nandun po sa mga maulan na areas, okay, wag naman po kayo ma-discourage kasi meron naman pong Di ba? pwede po tayo maglagay ng UV Oo. protection. Ito pong UV film, pwede po nating gawing parang greenhouse style. Yes. And yung Shine Muscat po is one of the best for variety for greenhouse Yes. situation po. Anyway, tayo po yung nagpapasalamat kay Sir Romeo sa pangalawang pagkakataon na bigyan niya tayo ng opportunity na mabisita itong isa sa mga tinutulungan niyang farm dito po sa KCG Vineyard. Kumbaga, taniman po ng ubas pero not a commercial scale. Kumbaga, parang backyard lang. Yes, sir. Parang ganun. At the same time, sa lahat po ng ating mga kabidyo na may gustong ipa-feature na farm, na business o kaya naman inspiring stories, you can contact us sa ating YouTube channel, Video Stories, o kaya naman sa ating Facebook page, Video Stories. You can comment or pwede kayong mag-message po sa amin. And syempre, wag nyo na rin pong kakalimutan na mag-like, i-share at mag-subscribe dito sa ating YouTube channel for more videos and stories. So once again, I am Art Sinabago, the content creator of Video Stories. Always remember, tuloy-tuloy lang ang pag-angat. Keep rising, mga kabidyo. Sir, salamat po ulit. Okay. And bye-bye!